Hapon mga padi mga madi, so ito na yung part 3 natin sa ating ginagawang inverter na 12 volts to 20 mga padi. So bumili na ako ng dumating na yung ating resistor na in-order. So yan mga padi mga madi. Ito yung ating resistor. Isusulda natin siya dito sa Romero. Ito yung maglagay. Tapos isusulda natin siya. Ngayon ko napansin nyo, yan. Mahirap maggawa ng pagkaliwiti. Yan. Dapat siya full, nakasolda talaga siyang solid kasi pag nag-init, hindi siya matanggal. Dapat nakaangat siyang kaunti pero hindi maglapat. Ayan. Itong resistor po wala naman tong positive negative. Walang problema ito. Kahit magkabaliktadan ng dalawa. Walang problema yan. Ayan. Sundan natin siya, no? Sundan natin siya. Ito yung ating ginagawa ngayon, mga padi mga madi. Ito yung DIY na ginagawa nating inverter. Ayan, i-full wave natin siya, i-full solder natin siya para hindi siya matanggal. Kasi pag nagtanggal yung isang resistor diyan, pag-init, naglulos connection siya, masusunog. Ayan, nakakabit na natin. Putulin natin siya mga padi mga madi. Hanggang dito natin siya putulin. Ayan, putulan natin siya. Tapos dito sa may ground, kasi ito yung ground nya. Ayan, lagyan natin siya ng 100k na resistor, top watts. Ayan, walang problema to kung magkabaliktad siya, no? Dito natin siya ilagay. Okay lang yan kahit hindi magkapantay ito. Okay lang yan kasi wala naman itong problema. Importante nito, hindi siya matanggal. I-full wave natin. Mas maganda kasi yung makapal yung ating pagkasulda, para in case na uminit hindi siya matanggal. Tapos ngayon ito tsaka yan, pag isamahin natin, pag-isahin natin to, pag-isahin natin yan. Ngayon mga padi mga madi, nakabitan na natin yung dalawa. Ngayon lalagyan na lang natin siya dyan ng parang ganito din. Ilagay natin sa taas, tapos mag-isama yan para nakaganon siya mga padi mga madi. Ayan. So abangan natin mga padi mga madi yung ating part 4, ito ay part 3. So nga dito na lang muna ang ating video. God bless sa inyong lahat. Padi mga madi, ito na yung pang-apat na video sa gigibuuntang gawin nating pistaner, So ngayon araw ay isusuldan na natin yung sait pantaas na jumper wire. Ayun na jumper, itong ginawa natin na pag-isay natin yung ito, pag-isahin natin sila parang one line, connect lang natin yan. Ayan.
Connect lang natin yan. Ihabaan natin ng kaunti para pwede natin siya matupi. Dapat yung pagkasolda natin dito ay maganda yung pagkadikit. Kasi pag mayroon hindi dyan magpantay or hindi maglapat, mag-loss connection po yan, hindi siya gaganda yung tunog, masisira yung ating MOSFET. Kaya dapat dyan is kapit na kapit yung solda, kaya natin pinabaan yan para pag nag-init man siya hindi siya makatanggal. Ayan. So ito sana ay ilalagay ko sana sa board. I-PVC ko sa PCB ko sana siya. Kailang ginawa ko lang nito para kasi maliit, malaki masyado yung PCB. Sabi kasi ng may-ari nagpapagawa ay maliit lang daw ang gagawin niya. Kaya maliit lang yung ginawa ko. Kasi pag malaki daw is maki-battery. Kaya maliit lang yung ating gagawin. Ito kasing ginagawa natin ay pwede ito sa kahit anong appliances, wag lang ref, electric pan, grinder, sa ilaw, pwede mo itong magamit, kaya ito lang. Ayan, so habaan natin yung putol dito kasi ibabaloktot kasi natin yan. Siya. Tapos dito din sa kabila lalagyan din natin siya. Same lang din, same lang. Kaya kung napansin talaga mahaba yung ating dulo, hindi natin siya iniksian kasi ang purpose nun maitupi natin para matibay yung pagkakapit ng resistor. Kasi pag mag-loose contact, pag nag-loose contact kasi yung resistor sa pinaka-jumper niya yan, itong linya, masisira yung ating MOSFET. Kaya dapat hindi siya nakahiwalay, dapat nakadugtong. So ayan, kung napansin nyo, nasundan na natin yung ating pangalawang linya. Ayan. So iso kasi ang magiging purpose nito, ang ito pag nakakabit na natin sa pinaka-board nya, ang itong kaya yan hahaba kasi dito natin siya paladaanin yan. Ayan. Dito. Ililipat natin siya rito, tapos dito din sa kabila. Parang i-gano natin siya. Parang i-ganyan, no. Ayan. Kaya siya mahaba. Pwede na natin siya putulan. Pwede natin putulan to. Depende na lang sa inyo kung puputulan nyo siya, hindi. Sa akin kasi ganyan na lang. So hindi ko na siya nagpuputulan. Pero depende, pwede natin siya putulan. Ganyan. Ayan na siya yung ating part. Ayan. Part 4. So ayan, unti-unti lang natin siyang bubuhin. Ayan. Mga bali, ito na yung ating pang part 5 na inverter, no? Ayan. So ito yung transformer natin. Hindi ko na binidyo yung kung paano natin kinabit kasi medyo matagalan tayo. Ayan. Ito na, meron siyang tornilyo. Ayan. Ito ay gamit ko na EII. Ano siya? 3 amperes na EI.
So ito ay 6 amperes siya kasi medyo malaki. Kaunti. Oh. Tapos, ayan. Kung napansin natin, nakakabit tayo dito sa taas. Kasi sa rewinding natin, ito yung, dito tayo maglalagay ng baterya. Terminal. Ito yung positive. Tapos dito natin ilagay yung ground. Ayan sa dito. Dalawang ground dyan. Tapos yung ito, magkakaroon pa tayo ng resistor dito, papunta dito sa kabila. Tapos ito din, papunta na dito. Parang nakaganon siya, parang naka-X. So ang gagawin natin, dito natin magtatap. I-align natin sa baba. Tapos dito natin magtatap sa likod. Tapos dito din, parang naka-X siya, naka-X. Parang nakaganon ang forma niya. Yan. Parang siya naka-X. So balik na rin. So ito, ready na siya, no? Kailangan na lang natin ito, relay. Relay na lang kulang, tapos itong capacitor, ilalagay na rin natin itong capacitor na ito. Capacitor. Itong gamit natin capacitor ay, ayan, 35 volts siya, no? 2,000 microfarad. Dapat dito sana nito ay 10,000, pero 2.5 lang, 2,200 microfarad lang gamit natin. Tapos 35 volts. So ang pagkabit nito, dito natin ilagay yung positive. Ayan. Ito i-fix na natin siya dyan. Ayan. Ganyan natin siya. Tapos relay na lang ang kulang natin dyan para mabuo na natin yung inverter natin, mga madi. So ngayon, abangan na lang natin yung part 6 natin ito. Ito ay part 5. Abangan na lang natin. So ayan, maka-ready na siya. No, yun, no? So thank you so much. Advice sa inyong lahat. Mga padi, ito na yung ating inverter, DIY inverter natin na ginawa, no. Ito na yung may relay na tayo. Relay, ayan, relay natin 80 amperes, tapos 12 volts yan. Tapos itong diode natin yan, 3 amperes din yan. Ayan. Ayan sa mga padi. So ito yung switch natin. Ito yung switch, ayan. Ito yung switch nya. Ayan. Tapos itong resistor natin, di ba, nung nakarang araw wala pa tayong resistor. Ayan na po siya, nakabit na natin. Naka-X po yan. Yung isang paa dito sa kabila nakakabit, ayan. Yung isang paa naman dito sa ground, dito ba, sa budding ito. Yung isa dito, ganyan, nakakonek siya. Sa ilalim ko lang sinalagay kasi konektado din naman sa ground, kaya dito ko nilagay sa ilalim. Ayan, dyan nakasolda siya sa gitna na paa. Ayan. Tapos yung isa naman dito sa kabila. Ayan, same lang sila. Ito nakasolda dito. Tapos pupunta dun sa kabila. Dito rin na body nakakonek. Ayan, dito din. Ayan siya. Tapos yung ground natin, ito yung ground. Pamunta dito sa... Ang relay natin kasi may ground dyan, kaya konektado ko na siya. Ground. Ito yung ground natin. Ng dalawang ito. Ayan, ito yung ground. Tapos ito din yung ground. Pinagsama ko na yan silang dalawa. Tapos yung ground naman dito, galing baterya, ito na yon. Ito yung ground, ito yung ground. Tapos dito naman, ito yung positive sa isang baterya. Ito, yan. Dito siya. Tapos ito yung papunta dito siya, mag-supply dun sa 20. Ayan. Ito yun. Ito yung gitna, CTA, CT. Ayan, ito yung gitna, ito yung left and right ng, kumbaga sa ano, positive, negative siya. Ayan. Ayun na siya, pupunta sa dyan, pupunta sa doon, yan. Tapos, ito yung switch niya, yung isang diode, andun sa, di ba, apat yung relay natin, apat. Ayun, apat yung relay. Yung isang paa ng relay dyan, 5 kasi yung isang, wala, ang gitna, wala naman function yan. Ito yung positive, negative, ito yung positive, ito negative. So, supply natin yung relay natin ng ground, galing baterya. Tapos positive naman, no? Pero yung positive natin, dito tayo kumuha sa positive. Tapos yung isang diode natin, yung isang paa ng diode, yung positive kasi tong may gurit, nandiyan yung may puti. Yung puti, yan ang positive. Itong hurian, ito yung ground. So ang mangyayari, gagawa tayo ng switch, yan, papunta doon. Gagapang dito sa ating switch. Tapos babalik siya, papunta siya rito. Saka ito magpapalo yung ating relay. Ayan. Ito yung relay natin. Saka siya pupunta. Saka gagana itong ating DIY inverter. Ayan. So kung pansin, bakit ganito siya, no? Bakit ganito?
malaki yung ating amperes dyan para malakas yung supply na lalabas doon. Kasi pag maliit, umiinit yung ating relay, mahina yung supply na lalabas dito. So kailangan pa natin dito ng capacitor na 2.5 o kaya 2.5 volts. 2.5 microfarad tapos 450 volts. Ayun, dito natin ilalagay sa dulo. Ayan, kung napansin nyo, ayan na po siya, no? Ayan, hindi natin siya matesting kasi wala tayong baterya. Matatry natin to. Mamaya bubuksan ko yung motor ko, isubukan natin kung gagana siya. Ayan, nandito na lang muna ang ating video mga padi mga madi. Ready na yung ating DIY inverter. Makikita na lang natin yan kasi papaganahin natin yung ilaw. Yan, so hanggang dito lang muna ating video mga padi. God bless inyong lahat. Ito yung capacitor na nilagay. Temporary lang muna yan. Ayan, ito na yung ating DIY inverter. Inverter. Ayan, ito na yung ating baterya. Maliit lang muna. Ito try lang natin yan. Ito mga padi mga madi, ito ay 1000 watts na LED. Halogen pala, halogen. So yun mga padi. Ayan o. Ayan. Kasi ito mga padi mga madi, ang battery mo dapat ito ay pang solar na baterya. Ito naman. Ayan. Capacitor natin yan. Yung capacitor natin ay 3.5 yan, microfarad. So ito yung ilaw natin. So ito kasi medyo mataas yung wattage, mataas yung watts niya, no? Mga padi mga madi. So susubukan natin sa 500 watts. Ito yung 500 watts. Ayan. Mga padi, ito yung 1000 watts, 500 watts. Tingnan niyo yung 500 watts mga padi, yung linaw niya. Ayan. Kung sa 220 naman po, kayang-kaya niyang panda rin kasi ito ay 220 volts. Tapos ito ay 500 watts. Yung 1000 watts nga kaya, di ba? 500 watts pa kaya mga padi mga madi. So ito yung ating inverter, no? Pwede natin itong ilagay sa ating baterya. Ito yung kailangan natin. Pero dapat safe lang tayo kasi mga padi mga madi. Ito ay 220 volts, no? Dapat nakasafe tayo dyan. Secure ating kamot dyan. Dapat pag nilagay natin yan, meron tayong tape dyan. Ito titipan din natin pag gagawin natin siyang inverter talaga sa bahay natin, ano? Ayan. Ito na yun, no? Ayan na siya mga padi mga madi, no? Ayan. Ito yung ilaw yan. Halogen, 500 watts. Ito 1000 watts. Try natin pagsabayin yung dalawa kung kaya. Kasi minsan mga bari, subukan natin kung kaya natin yung 1000 watts, 1500. Ayan, kaya niya mga padi mga madi, pailawin yung ating 1500 watts. 1000 tsaka 500. Yan, pinagsama natin siya. Ayan, kaya niya pailawin yung 1500 watts na halogen, no? Mga padi mga madi. So ito kasi maliit lang ating baterya kaya medyo mahina siya. So ngayon hanggang dito nating video mga padi. Sana mayroon kayong matutunan sa ating DIY inverter. So hanggang dito nating video mga padi. God bless inyong lahat.